Ang ikatlong episode ay nagsisimula sa isang eksenang puno ng tensyon. Natagpuan ni Biros ang kanyang sarili na nakasandal sa pader, napahiya ng isang batang hindi pa katagalan ay anino lamang ng kanyang ama. Sumulong si Goten ng may matatag na mga hakbang, ang kanyang mga mata ay nagliliyab na parang baga, dahan-dahang itinaas ang kanyang kamay habang ang bola ng enerhiya na nabubuo sa kanyang palad ay tila nilalamon ang mismong espasyo sa paligid nito. Ang boses ni Goten ay pumutol sa katahimikan na parang isang matalas na talim. Pinigilan mo ako sa pag-abot sa aking layunin noon, ngunit ngayon ako ang pipigil sa iyo na mabuhay. Ang mga salita ay hindi lamang isang banta, ang mga ito ay isang hatol na kamatayan na binigkas ng may nakakapangilabot na kalmado. Natigilan ang lahat. Nakasimangot si Vegeta, hindi maintindihan kung paano naabot ng isang batang lalaki ang antas na ito. Sumigaw si Gohan, desperado na gisingin ang kanyang kapatid mula sa kanyang kabaliwan. Sina Krillin at Piccolo ay nanood ng may takot habang si Goku ay sumisigaw ng buong lakas, ang kanyang boses ay puno ng pagmamakaawa. Goten, tumigil ka. Iwan mo siya. Huwag mong hayaang lamunin ka ng galit. Ngunit hindi lumingon si Goten, ang kanyang mukha ay nalulunod sa isang galit na hindi pa nasaksihan ng sinuman sa kanila noon. Sa palasyo, tumingin ang Grand Priest na may malungkot na mukha, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa tensyon, bulong niya sa sarili. Kung hahayaan kong magpatuloy ito, hindi mabubuhay si Beerus at marahil ang universe mismo ay gumuho. Ngunit kung makikialam ako, kakalabanin ako ni Zeno. Ang priest ay walang kapangyarihang kumilos sapagkat si Zeno ay nakaupo sa tabi ng kanyang trono, pumapalakpak sa parang bata na kagalakan, tinatangkilik ang palabas na tila ito ay isang palabas na walang katapusan. Pagbalik sa larangan ng digmaan, inilabas ni Goten ang kanyang panloob na puot, ang bola ng enerhiya ay kumikinang sa kanyang kamay. Bigla siyang sumigaw at pinakawalan ang kanyang kapangyarihan. Sumabog ang hangin. Isang shockwave ang yumanig sa lupa na nagpatalsik sa lahat na nagtulak sa ilan na itaas ang kanilang mga braso upang takpan ang kanilang mga mukha. Si Whis, na laging kalmado at mahinahon, ay nanlalaki ang mga mata sa gulat habang bumubulong sa sarili. Isang puwersang pumapatay. Walang paraan para mabuhay si Beerus dito. Nabigla ang mga kasama. Kinumpirma ng bawat isa na ito na ang katapusan ni Beerus. Habang nagsisimulang luminaw ang alikabok, unti-unting lumitaw ang eksena. Si Beerus ay nakahandusay sa lupa, ang kanyang katawan ay naliligo sa dugo at mga galos. Ang kanyang mukha ay nanginginig dahil sa impact, ngunit hindi siya patay. Pinilit niyang bumangon ng may kahirapan, habang hirap na huminga. Hindi mo ako mapapatay, ikaw na mahinang bata. Malamig ang mga salita, ngunit ito ay isang desperadong pagtatangka na itago ang takot sa loob niya. Biglang, isang malamig na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Goten, isang ngiting hindi pa nila nakita mula sa kanya noon. Bahagya niyang itinaas ang kanyang ulo at nagsalita gamit ang boses na kasing talas ng talim. Ayoko pa sanang patayin ka, gusto ko munang magsaya. Palalamunin kita ng paghihirap bago kita tapusin. Ang mga salita ay parang mga kidlat. Natigilan sandali si Beerus, halata ang gulat sa kanyang mga mata habang ang iba ay nabulunan sa kawalan ng paniniwala. Naikuyom ni Krillin ang kanyang mga kamao, iniisip. Hindi ito ang Goten na kilala natin. Siya ay ganap na nagbago. Bago natin ipagpatuloy, maaari kang mag-subscribe sa channel na ito upang maging updated ka sa mga susunod na videong ating ipalalabas. Sa malungkot na mukha, itinaas ni Goku ang kanyang boses. Goten, tumigil ka. Hindi ikaw ito. Huwag mong hayaang ang galit mo ang maging isang bagay na hindi mo makontrol. Ang katapusan ay hindi papabor sa iyo. Ngunit ang sagot ay hindi ang inaasahan ng sinuman. Bahagyang ibinaling ni Goten ang kanyang ulo patungo sa kanyang ama, tinitigan ito ng malamig bago sumagot ng may kabastusan na hindi pa naririnig ni Goku mula sa kanyang anak. Wala kang naiintindihan, ama. Ginugol mo ang buong buhay mo sa pakikipaglaban, ngunit wala kang nakamit kundi pagkabigo laban sa iyong pinakamalakas na mga kaaway. Palagi mong pinapatawad ang iyong mga kaaway. Mula sa simula, si Beerus ay isang kaaway. Gusto niyang sirain ang ating planeta kung hindi lang dahil sa pagkakataong natagpuan niya sa pagkain. Kinutya niya tayo, pinagbantaan, ngunit hinayaan mo siya, kahit kailan ay hindi niyo naisip ang patayin siya. Hindi ako magiging katulad mo.
Hindi ako magiging isang pagkabigo. Ngayon ay nasa aking mga kamay ang susi sa pagbabago. At babaguhin ko ang lahat, ang buong pagkakasunod-sunod ng lahat ng ito. Nanginig si Goku, nanlalaki ang kanyang mga mata na parang may espadang itinusok sa kanyang dibdib. Hindi siya makapaniwala na ang mga salitang ito ay nagmula sa sarili niyang anak. Nagpalitan ng tingin ang magkakaibigan. Sumigaw si Gohan. Goten, umalis ka na dyan. Hindi ikaw ito. Ngunit patuloy na naglakad ang bata patungo kay Beerus. Sa bawat hakbang ay lalong bumibigat ang hangin sa kanilang paligid. Sa sandaling iyon, binasag ni Whis ang katahimikan sa pamamagitan ng kanyang mahinahong boses na tila isang psychologist na nagpapaliwanag sa kalagayan ng isang mapanganib at hindi matatag na pasyente. Hindi na ang inosenteng batang ito si Goten. Sumabog sa loob niya ang mga taon ng nagtitimpi na presyon. Ang kanyang patuloy na pakiramdam na anino ng kanyang ama at kapatid, ang kanyang pagkadismaya na hindi kailanman kinikilala bilang isang tunay na mandirigma, at ang takot sa pagkabigo na ibinaw niya ng malalim sa loob. Ang lahat ng ito ay sumabog na ngayon matapos makita ang kanyang ama na sugatan sa harap ng kanyang mga mata. Ang nakikita natin ngayon ay walang iba kundi ang sagisag ng kanyang panloob na kaguluhan at kumukulong emosyon. Gaya ng ipinaliwanag ni Whis, ang eksena ay mas lalong naging brutal. Sinaktan ni Goten si Beerus ng mabilis at matitinding suntok. Hindi para pumatay, kundi para manghiya. Suray-suray si Beerus, humihinga ng malalim. Dugo ang tumatalsik sa bawat suntok habang si Goten ay nagpatuloy sa malamig na ngiti, ninanamnam ang kontrol na mayroon siya sa kapalaran ng God of Destruction. Lahat ay nanunood, walang kapangyarihang makialam. Ngunit ang sandaling iyon ay hindi limitado sa daigdig. Ang mga alingaw nito ay umabot sa buong universe. Ang iba pang mga God of Destruction ay nagtipon kasama ang kanilang mga tagapaglingkod. Nanunood sa pamamagitan ng cosmic orbs. Bawat isa ay tumutugon sa kanilang sariling paraan. Tumawa si Belmod nang may pangungutya, sabay sabing, "Kaya ito na ang iyong katapusan, Beerus, palagi kang nagkukunwaring nakahihigit, hindi mahahawakan, at ngayon ay isa ka na lamang daga sa kamay ng isang bata." Umiling ang ilan sa kanilang mga ulo sa paghamak, ngunit si Champa ang pinakakakaiba. Habang nakasandal, ang kanyang mabigat na boses ay may kakaibang tono. "Beerus, hangal ka. Lagi kitang kinasusuklaman, ngunit kakaiba na makita kang ganito. Hindi ko alam. Siguro gusto kong ako ang magpabagsak sa iyo, hindi ang ibang tao." Gayunpaman, ang boses ni Vados ay puno ng pag-aalala. Hindi ito normal. Ang ikinababahala ko ay hindi si Beerus, si Whis. Nakagawa siya ng isang napakalaking krimen sa pamamagitan ng pagsasanay kay Goten sa antas na ito. Kung mapatunayang hinayaan niya ang batang ito na maabot ang ganitong kapangyarihan, ang parusang naghihintay sa kanya ay magiging mas malala pa kaysa sa pagkawala ng kanyang posisyon sa harap ng kanyang ama. Sa daigdig, umabot na sa sukdulan ang sitwasyon. Hinawakan ni Goten ang ulo ni Beerus gamit ang dalawang kamay habang ang mga daliri ay nakabaon sa bungo ni Beerus. Pawis at dugo ang umaagos sa mukha ni Beerus habang sumisigaw siya sa sakit. Ang kanyang ulo ay tila sasabog sa ilalim ng puwersang nakakadurog. Sa unang pagkakataon, ang sigaw ni Beerus ay may dalang tunay na takot. Ngunit hindi tumigil si Goten. Mas lalo niyang idiniin. Ang hangin sa kanilang paligid ay umiikot at naging isang marahas na bagyo ng pagkawasak. Nang malapit na niyang durugin ang ulo ni Beerus, dumagundong ang boses ni Goku sa larangan ng digmaan. "Goten, tumigil ka. Kung magpapatuloy ka sa landas na ito, huwag mo nang ituring ang iyong sarili na aking anak. Nagdulot ka ng kahihiyan sa akin, sa ating pamilya, at sa buong mundo." Tumusok ang mga salita na parang mga kutsilyo sa puso ni Goten. Lahat ay natigilan sa kanilang kalupitan. Biglang, ang katawan ni Goten ay nagsimulang manginig ng malakas. Siya ay sumigaw sa hindi matiis na paghihirap na parang isang napakalaking enerhiya ang bumabalik sa loob niya na sumusunog sa kanya mula sa loob. Ang kanyang mga ugat ay umuumbok at ang kanyang katawan ay nanginig sa ilalim ng matinding puwersa. Lahat ay natigilan sa pagkabigla. Si Krillin ay sumigaw. Anong nangyayari sa kanya? Lumukso pasulong si Gohan sa takot. Goten. Si Goten ay tuluyang bumagsak sa lupa, ang kanyang katawan ay nanginginig sa sakit. Si Whis lamang ang tila nakakaintindi. Inilagay niya ang isang kamay sa kanyang baba at nagpaliwanag ng may pag-aalala. Ultra Instinct.
Hindi lang ito isang pagbabago, ito ay isang estado ng isip at katawan. Ang pangkaisipan at emosyonal na presyon na tiniis ni Goten ay naging dahilan upang gamitin niya ang kapangyarihang ito ng walang ingat. Ngayon, ang kanyang katawan ang nagbabayad ng halaga. Tila hindi kayang tiisin ng mga selula niya ang bigat nito. Lahat ay natigilan sa paliwanag. Ang kanilang mga mukha ay nababalot ng pag-aalala. Tungkol naman kay Biros na basang-basa ng dugo at pawis, nakahiga sa lupa. Tumingin siya kay Goten na may halong pagkabigla at puot. Sa loob, naisip niya, imposible. Muntik na akong patayin ng batang ito. Kung hindi dahil sa pagbagsak na ito, narito na sana ang aking katapusan. Ngunit ito ang aking gininto ang pagkakataon. Hindi ko na siya hahayaang bumangon muli. Nagsimulang gumapang si Biros, nagpupumigla sa kabila ng sakit. Kumislap ang kanyang mga mata sa masamang hangarin. Sa sandaling iyon, ang umiiyak na si Goten ay tumingin mula sa malayo sa gulat na mukha ng kanyang ama. Ang malupit na mga salita ni Goku ay umaalingaw pa rin sa kanyang ulo na parang saksak. Hindi na ikaw ang anak ko. Ang mga luha ay humalo sa pawis ni Goten habang iniunat niya ang kanyang nanginginig na kamay patungo sa kanyang ama, bumubulong sa isang basag na boses. Ama, huwag mo akong iwan. Nahati ang sandali, naghahanda si Biros na sumunggab at patayin si Goten. Habang si Goku ay nakikipagbuno sa kanyang pagkakasala at sa kalupitan ng kanyang sariling mga salita. Pagkatapos ay sumigaw si Goku ng buong lakas. Tumigil ka, Biros. Ngunit si Biros na sinamantala ang kahinaan ni Goten, ay tinipon ang huling bahagi ng kanyang enerhiya at nagpakawala ng isang sinag ng kamatayan diretso sa dibdib ng bata. Nayanig ang buong larangan ng digmaan nang tumagos ang sinag sa katawan ni Goten. Isang maliit na pagsabog na sinundan ng kanyang matinding sigaw. Bumagsak si Goten, umaagos ang dugo mula sa kanyang dibdib, ang kanyang katawan ay kumikislap pa rin sa hindi matatag na liwanag ng Ultra Instinct. Huli na ang lahat. Natigilan ang lahat sa kanilang kinatatayuan. Napahawak si Whis sa noo niya dahil sa gulat, hindi makapaniwalang umabot na pala sa ganito kalaki ang narating ni Biros. Si Vegeta, sa kabila ng kanyang pagmamalaki, ay nanlaki ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwala at bumulong. Ito ay kabaliwan. Biglang tumulo ang luha sa mga mata ni Gohan. Goten! Goten! Nagtipon silang lahat sa paligid ng batang nakahiga sa lupa. Hirap na hirap ang paghinga, at unti-unting nawawala ang liwanag sa paligid niya. Lumuhod si Goku sa tabi ng kanyang anak, umaagos ang mga luha sa kanyang mukha habang marahang niyuyugyog ito. Goten, anak ko, huwag kang sumuko. Patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya ang mga salitang iyon, patawarin mo ako, anak ko. Si Goten, mahina at basag ang boses, ay ngumiti sa kabila ng kanyang kalagayan. Ama, huwag kang humingi ng tawad. Kasalanan ko. Ang lahat ng ito ay dahil sa akin. Gusto ko lang maging katulad mo, para patunayan na hindi ako mahina. Patawarin mo ako, Ama. Nagsimulang umiyak ang lahat kahit si Vegeta na kinagat ang labi at inilayo ang mukha para itago ang kanyang emosyon. Lalong humihikbi si Goku. Hindi, anak ko. Hindi mo ako binigo. Noon pa man ay ipinagmamalaki na kita. At ikaw ang magiging bayani ko, anuman ang mangyari. Itinaas ni Goten ang kanyang nanginginig na kamay, hinawakan ang pisngi ng kanyang ama at marahang pinunasan ang kanyang mga luha. Pagkatapos ay bumulong siya, nabasag ang kanyang boses. Ama, nakamit ko ang aking pangarap. Naabot ko ang Ultra Instinct, iyon ang aking layunin. At ngayon gusto ko itong ibigay sa iyo. Umiling si Goku habang umaagos ang kanyang mga luha. Hindi. Huwag mong gawin, mawawalan ka ng buhay. Ngunit ngumiti si Goten, tumutulo pa rin ang dugo. Huwag kang mag-alala, ito ang regalo ko sa iyo, Ama. Ang kapangyarihan ko, ang buhay ko, lahat ng mayroon ako ay para sa iyo. Muling nagliwanag ang kanyang katawan. Ang enerhiya ng Ultra Instinct ay nagtitipon at dahan-dahang dumadaloy kay Goku sa pamamagitan ng kanyang nakaunat na kamay. Sinubukan itong itulak palayo ni Goku habang umiiyak. Tumigil ka, hindi ko gusto ito. Ikaw ang gusto ko, hindi ang iyong kapangyarihan. Ngunit bumulong si Goten ng kanyang mga huling salita, marahang nakangiti. Ikaw ang magiging bayani ko magpakailanman, Ama. Pagkatapos ay ipinikit niya ang kanyang mga mata ng payapa.
Ang kanyang liwanag ay unti-unting naglalaho habang ang enerhiya ng Ultra Instinct ay sumanib sa katawan ni Goku. Isang nakamamatay na katahimikan ang lumalamon sa larangan ng digmaan. Lahat ay nabigla habang si Goku ay nakaupo at karga ang kanyang anak. Pagkatapos, nayanig ang lupa dahil sa alingawngaw ng sigaw ni Goku. Isang sigaw na hindi pa naririnig ni Numan. Isang pinaghalong sakit, kalungkutan, at purong galit. Ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay nagsimulang mabitak at ang langit ay bumukas na may kakaibang mga kulay na parang ang universe mismo ay tumutugon sa kanyang kalungkutan. Si Goku, karga ang kanyang patay na anak, ay dahan-dahang naglakad pasulong, bawat hakbang ay tumatama sa puso ng lahat ng nanunood. Patuloy pa rin ang pag-agos ng luha mula sa kanyang mga mata. Ngunit kasabay nito, ang enerhiya ni Goten ay dumaloy sa loob niya. Mainit, dalisay, tulad ng kaluluwa ng kanyang anak na patuloy na mabubuhay magpakailanman sa loob ng kanyang ama. At pagkatapos ay nagsimula ang pagkakataon. Ang hangin sa paligid niya ay nag-alab ng maningning na liwanag. Biglang tumaas ang kanyang buhok, naging makintab na puti, mas dalisay kaysa sa anumang anyo noon. Ang kanyang mga mata ay nagiging kumikinang na ginintuan. Ang kanyang mga titig ay tumatagos sa kaluluwa. Lahat ay umatras sa pagkamangha. Bumulong si Vegeta ng malalim. Imposible. Hindi ito Ultra Instinct. Ito ay isang bagay na higit pa. Tinakpan ni Whis ang kanyang bibig na tulala. Ang kapangyarihan ni Goten ay sumanib kay Goku na lumikha ng isang antas na hindi pa nakikita noon. Mula sa kanyang sulok, si Beerus na namimilipit sa sakit ay nanlaki ang kanyang mga mata. Ano ito? Ito na ba ang aking katapusan? Sa una, walang sinabi si Goku. Nakatayo siya na napapalibutan ng nagliliwanag na liwanag na halos parang isang anghel na may purong enerhiya. Pagkatapos, sa isang malalim na tinig na puno ng kalungkutan at lambing, bumulong siya sa kanyang sarili. Goten, salamat, anak ko. Ang iyong kapangyarihan ay mananatili sa akin. Gagawin ko itong walang hanggan at ipaghihiganti kita. Inangat niya ang kanyang ulo at direktang tumitig kay Beerus. Ang kanyang mga hakbang ay matatag at kalmado, ngunit ang bawat hakbang ay nagparamdam kay Beerus na parang nakatitig siya sa kamatayan. Hindi mapigilan ni Vegeta ang kanyang sarili. Kakarot, ano na ang nangyari sa'yo? Ngunit hindi sumagot si Goku. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Beerus.